Magandang oras mga kababayan, mga Golden Boy. Sa mga loyalista dyan, huwag kayong malungkot dahil napabalita na lalong lumakas ang alyansa ni PBBM dahil mayroong bagong alyansa. Ito ang kakampink o mga pinklawan dahil sa pagpanalo ni Bam Aquino at nitong si Kiko Pangilinan ay nakikitang malakas pa pala ang pinklawan. Kaya ito na-predict na sa 2028 daw sa labanan ng mga presidente ay dalawang grupo ang makalaban ng mga Duterte. Ito ang pinklawan at saka ang mga loyalista ni PBBM. Ngunit kapag magsanib itong dalawa, ang mga loyalista at mga pinklawan ay naku, napakalakas na na alyansa. So ito ngayon yung tinaguriang Unipink. Atin na panoorin ang detalye ng mga balita dito sa Bilyonaryo Channel. Matapos ang ilang sorpresa sa midterm elections, tila nagpaparamdam si Pangulong Bongbong Marcos ng panibagong alyansa. Alamin natin yan sa agenda report ni Hannah T. Ito ang isa sa mga kilalang campaign line ng Kakampinks noong 2022 nang tumakbo si former Vice President Leni Robredo sa pagkapangulo at si dating Senator Kiko Pangilinan bilang kanyang running mate. Nang matapos ang halalan nitong Lunes, muli itong umusbong pero mula na sa dati nilang katunggali. Matapos ang breakup ng Uniteam tandem na BBM Sara, ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos ang katulad na linya at sinabing sa gobyernong tapat kasama ang lahat. Bukas rin daw siya sa kooperasyon sa iba't ibang partido ngayong tapos na ang midterm polls. Pero may exception. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Itong sinasabing lehitimong opposition ay itong talagang mga dilawan at pinklawan dahil nagipagbakbakan sa eleksyon ng parihas. Hindi gumagamit ng mga magic, diba? Hindi gumagamit ng puwersa, hindi gumagamit ng pananakot, hindi gumagamit ng pera para bibilhin ang mga buto. Itong dilawan at pinklawan ay matagal na to na mga koalisyon sa politiko na hindi kagaya ng mga DDS na talagang basag ulo, away-away talaga. Grabe. Kaya ito ngayon, nagkasundo na yata na magsanib puwersa na ang pinklawan at saka loyalista. So ibig sabihin tatlong grupo ito, talagang totoong alyansa para labanan ang puwersa ng kadiliman. Kasi lumalakas ang puwersa ng kadiliman. Meron kasing nakaback up na China. Kaya malakas sila, kaya kailangan pagtulong-tulungan na talaga ng sambayan ng Pilipinas. So ito yung nakikita natin ngayon na kahit magkatunggali sa politika ang mga loyalista at pinklawan, ngayon ay nakikita nila na merong masamang talaga, puwersa na dapat hindi na makabalik. Kaya ito na, sina Bam Aquino, Kiko Pangilinan ay napakalaking tulong sa Senado. Sigurado kakampi naman yan sa gobyerno at isa lang ang kalaban ng gobyerno ngayon, yung puwersa ni Duterte at ng China. Puwersa ng kadiliman. Mantakin nyo ngayon, ang China inaagaw na ang teritoryo ng Japan. Grabe. At sa bagong sketch nila ay yung Palawan talagang sakop na Sa bagong sketch ng China ng kanilang 9-dash line, ang Palawan ngayon ay sakop na talaga ng China ayon sa kanilang bagong mapa. Grabe na mga kababayan. Kaya kayong mga DDS dyan, bakit nyo ibinuto yung Marcoleta at iba pang maka-China dyan? Alam naman natin ng grupo ni Digong ay lahat yan maka-China yan. Kaya sa ngalan ng inyong mga kaapu-apuhan, sa susunod na henerasyon, dadami na ang Pilipino, dadami ang populasyon, kaya kailangan natin ng teritoryo na malaki. Kailangan natin ng mapagkunan ng mga isda na malawak na karagatan. Kaya bakit ibigay natin sa China yan, di ba? At yan ay magiging sa China na dahil muntik nang maging majority sila Kung majority ng DDS senators ay manalo, lagot na talaga tayo dahil sa gentleman's agreement ng
rehimeng Duterte at ng China ay probinsya talaga ang Pilipinas ng China. So yan ang kanilang gentleman's agreement. Kaya ibig sabihin, binigay na nila Duterte noon ang Pilipinas at China. Dinahandahan lang tayo WPS muna, Ayungin Shoal, Pag-asa Island. Ngayon ang Pag-asa Island, kukunin daw nila Yun ang bagong balita ngayon. And then Palawan, pagkatapos niyan ay diyan na sa Mindoro, Zambales, di ba? And then Cebu, and then buong Mindanao. Panghuli ang Luzon panghuli ang Luzon na target nila. Grabe mga kababayan, kaya hindi pa rin nagising ang mga DDS sa katotohanan Pinaglaban nila si Digong, hindi nila alam yung nasa likod kung sino. Diba? Alright, patuloy tayo sa ating balita. Courtesy ito ng RTBM. Pero lalabanan po ang mga obstructionists na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionists na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Kasunod yan ang pagpasok sa Magic 12 ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan, kapwang mula sa oposisyon. So it should be a unifying gesture or statement for everyone to continue to support him because he faces a difficult task of being haunted and hunted by his very own vice president. Ayan kahit na mga kakamping ay alam nila pala na talagang hinahunting na si PBBM ng vice president niya. Ito, yung vice president niya, imbis na kasama sa gobyerno, ang ginawa ay kinukontra niya ang gobyerno at hindi nagtrabaho, sayang yung sweldo. Kasi hindi lang si Sara kasi ang sinusweldohan sa vice president's office. Siguro tansya ko ay merong 200 katao diyan na sinisweldohan katulad na lamang ng mga janitor, utility boy, di ba? Mga messenger, secretary, bodyguards at kung ano-ano pa na nandiyan sa vice president's office. Lahat yan sinisweldohan. Kaya malaki ang budget malaki ang nawawala sa pera ng Pilipinas, sa pera ng tao, ng bayan. Dahil sa vice president's office, malaki ang budget niyan kasi vice president nga, lalo na yung kanyang confidential fund, napakalaki. Grabe Kaya hindi lang si BP Sara ang naglustay ng pera, lahat ng mga tauhan niya dyan sa Vice President's Office, nalulustay ang pera dahil hindi sila nagtrabaho. Kaya dapat palitan Sayang yung sinisweldo sa kanya. Ang ginawa niya, kung nagmura ang bigas, kinukontra niya, di ba? Kung anong ginagawa ni PBBM na mabango, ay kinukontra niya para hindi babango, para masira ang pagkatao ni PBBM. Ito yung kanilang style. Okay, patuloy tayo sa ating video, courtesy ng Bilyonaryo Channel. Nagbabadyaring impeachment trial ni VP Sara, inimbitahan mismo ni House Speaker Martin Romualdez, sina former Senator Laila de Lima at human rights lawyer Chel Jokno na maging bahagi ng House Prosecution Panel. Kilala rin sila bilang mga opositor. Ito na yung lagot na, di ba? Dahil si Laila de Lima ay mortal na kaawayan ni Digong, ni VP Sara. Lalo na itong si Chel ay human rights lawyer ito, kaya kontra niya yung tukhang. Kaya pagdating sa impeachment, kahit na nawala yung dalawang congressman, di ba? Natalo yung dalawang prosecutor sa Congress. Ay pumalit naman yung matitindi. Ito mas matindi ito human rights lawyer plus si Laila de Lima ay mabunganga din yan, di ba? Kaya lalong lumakas ang prosecution na akala nila ay humihina. Ngayon sa party list group pala, karamihan pala ng nanalo doon ay Pinklawan. Yun ang ayon sa Sorby. Kaya lalong lumakas ang backup ni PBBM dahil ang kakamping ay kakampiyan sa alyansa ni PBBM dahil nga nakikita nila na delikado. Kapag naagaw ng mga Duterte ang pwesto ng gobyerno, mahirapan na ang Pinklawan sa susunod na eleksyon. Kaya ang gagawin nila ngayon, tutulungan nila si PBBM na manatili para sa pagdating ng eleksyon ay sila pa rin yung mag-unified team para talunin itong lagim team, puwersa ng kadiliman ni BP Sara, ni Amy Marcos.
ng mga DDS, mga kababayan. Kaya ito, magandang sinyalis ito. Kahit na hindi ganong nag-stricto si PBBM sa eleksyon, di ba? Walang recount eh. Hindi nagpa-recount si PBBM dahil alam pala niya na mayroong mas malakas na alyansa ngayon ang kanyang administrasyon. Alright, balik tayo sa video. Courtesy ito ng Bilyonaryo Channel. Dahil sa pahayag ni PBBM, umusbong online ang terminong Unipink na ani ng netizens. Posible nga bang mabuo o para ito sa proseso laban sa dati niyang Uniteam tandem na si VP Sara? Sabi ng political analyst na si Edna Co, mukhang masyado pang maaga para malaman ito. But after an election, he has to court and he has to say to everyone, including those who are against him or including those who are possibly competing in 2028, to continue supporting the remaining 3 years of his term. Aminado si Co na malakas ang base ng Duterte camp, lalo na ang bilang ng supporters ni FPRRD. You may be against him, you may be in favor of him, but let's face it, he is still an influential character that will affect the thinking, the choices of many people. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kunin ang panig ng Robredo Camp tungkol sa pahayag ni PBBM, pero tumanggi muna silang magkomento. Sa kabila nito, ito na raw ang simula ng mas malawak na espasyo sa politika na di na lang daw sa pagitan ng Marcos at Duterte camps. Itong Pinklawan, kung natandaan natin, ay nag-subdue siya, di ba? Nawawala siya ng manalo sila PBBM dahil malakas nga ang Uniteam. Ang unit team noon ni PBBM kasama si Sara Duterte ay napakalakas. Kaya na tumahimik ang Pinklawan, Dilawan o itong Kakamping, tumahimik. Pero ngayon ay lumitaw, kaya nagtaka tayo bakit biglang umakyat sila Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Mga Pinklawan yan eh. Kaya makikita natin na nakatago lang pala ang mga supporters ng Kakamping or Pinklawan. Ngayon, Unipink na eh, ang sabi nila. Ang ibig sabihin, Uni means PBBM plus Pink. Unipink. Pero yung Pink ay composition pa rin yan ng Dilawan. Pinklawan pa rin yan. Kaya, ito na yung tatlong grupo na unified. Dilawan, Pinklawan, yun nga, Kakamping, Dilawan at ang loyalist group ni PBBM. So tatlo na laban sa puwersa ng lagim team ano bang tawag pa diyan, di ba? Puwersa ng kadiliman, sabi ng iba. Kaya 2028 siguro marami nang mahimasmasan dito eh na mga DDS. Sa ngayon hindi pa rin, sarado pa rin ang utak nila. Kahit anong sabi natin na huwag iboto ang mga yan dahil back up yan ng China, at kapag nanalo yan, tuluyan ang maibigay sa China lahat ng kalupaan sa Pilipinas. Dahan-dahan lang, hindi natin namamalayan. Sa panahon nga ni Digong, ang daming binili ng Chinese na kalupaan sa Pilipinas. Hektarya-hektarya eh. Diba? Grabe, diba? 200 hectares, 300 hectares ang mga binibili nila ng mga Chinese. Ang mga Chinese na yun ay mga dami yun. Yun ay talagang, ang budget ay galing sa gobyerno ng China. Ang pambili ng mga lupa na yun na malalaki ay galing sa gobyerno ng Communist Party of China. Kaya nakabili sila ng mga 300 hectares na lupain sa Pilipinas. Halos mga inchik ng may-ari ng kalupaan. Mga hardware dito sa atin ay nagkalat ng hardware ng Chinese. Hindi natin namalayan. Yan ay mga may-ari niyan ay Communist Party pa rin. Yung mga nag-manage niyan, yan ay mga dami lamang ng mga businessman. Kaya pagdating ng panahon, 20 years or 50 years from now, ay baka wala nang matira sa Pilipinas. Baka lahat nakatira dito China na. At isa-isahin na tayo ng China pag tapon doon sa WPS, ipakain sa pating, sabi ni BP Sara. Kaya ito ang nakakalungkot. Okay lang sana mag-away-away ang politiko natin,
sa Pilipinas maglabanan, 'di ba, sa eleksyon kung hindi yan advantage sa China, advantage eh. Habang nandyan sila Digong na backup ng China, palaging China ang nasa likuran nila. Ang success ni Digong ay success ng China. Yan ang katotohanan diyan, mga kababayan. Kaya nga pilit nating pinapaliwanag palagi na wag ngang ibuto yung mga maka-China dahil pagdating ng panahon ay mauubos na ang mga isla-isla natin diyan sa WPS, mapunta na sa China. Lalo na ngayon nanalo si Marcolita, lalakas naman ng loob ng China. Hindi ba noon pag sabi ni Marcolita na walang WPS, inikutan kaagad nila ang Palawan. Sabi sa kanila daw ang Palawan. Grabe. Ngayon na nanalo ng senador si Marcolita, lalong lalakas ang loob ng mga Chinese. Kaya yan, pag-isipan nyo. Mga DDS na hindi gaano nakaintindi nito, ay hindi nyo malalaman na kung ano ang akala ninyo na walang epekto kapag nakuha ng China ang WPS. Yan ang akala nyo. Saan tayo kumukuha ng mga isda na mga malalaki? Galing dyan, na karagatan. At hindi lang yan, mayroong minerals dyan at mayroong reserve fuel, di ba? Langis. Nandyan yung ating kayamanan eh. Kaya pilit inaagaw ng China. Alright, tapusin na natin ang video. Makakausap natin ngayon si former Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Sal. Magandang gabi din sa iyo. Attorney Panelo, may mga nagsasabi na dahil sa resulta ng eleksyon, may namumuong bagong alyansa, yung Unipink daw, o yung alyansa ng administrasyon at ng mga kaalyado ng dating Vice Presidente Robredo. Ano po ang masasabi ninyo dito? Oo, matagal lang nabuo yan. Diba, nagsimula yan doon sa pagbanat ng mga kaliwa. Mga identified sila. Pati yung nagsama-sama, pati yung sa Dilao, nung binabanatan nila si Daysara doon sa issue ng confidential pass. Doon lang nagsama na sila. O ngayon, obviously, lalong pinatitingkad nila yung pagsasama nila. Kasi kinuha nung yung dalawang Dilao ni Speaker para sumama doon sa prosecution team. Yan namang mga miyembro ng prosecution team, tuwan-tuwa. Ayan, so aminado na si Sal Panelo na unified team ng Pinklawan saka loyalista ni Leni Robredo. At ano ba ang indikasyon nito para sa mga DDS? Lalo na silang mahirapan ngayon dahil hindi lang isa ang kalaban nila, kundi pinagsanib na Pinklawan at saka loyalist group ni PBBM. Kaya dihado na sila, di ba? Kasi Mindanao na lang ang base ni Digong. Pagdating sa Visayas, halo-halo na yan, and then pagdating sa buong Luzon, ay Pinklawan, Dilawan at loyalist na yan na grupo. Kaya sa presidential election, ay talo talaga sila Sara. Pero kung mag-back up ang China at bibili sila ng mga election machine sa China, ay meron na namang dayaan na mangyayari. Yan ang katotohanan diyan, mga kababayan. Habang nandiyan ang China, nakikialam, malaki ang tsansa na pwedeng manalo dahil sa dayaan ang grupo ni Digong. Kung buhay pa si Digong sa 2028, di ba? Kung wala na si Digong, iba na ang mangyayari. Diba? Kung wala talaga yung totoong leader, ay hina talaga ang grupo. Yan ang analysis ko. Kaya sa 2028, hindi pwedeng kandidato si BP Sara kasi siguradong impeach ito. Kasi majority sa Congress, majority sa Senado ay kalaban ng mga DDS, kalaban ni Sara. Kaya sa 2028, palagay ko ang presidential bet ng BP Sara ay si Amy Marcos. Sa palagay ko, doon kumakampi si Amy. Kaya kinuha nila si Amy dahil mayroong basi sa Leyte, Ormoc.
merong loyalista si Amy Marcos at sa ganun din sa Northern Luzon, di ba, doon sa Ilocos. Alright mga kababayan, so ito lang ang ating topic sa ngayon, at kung ano ang inyong mga gustong i-komento ay malayang sabihin nyo sa ating comment section down below, at sa ating mga bisita ngayon sa channel na bago pa lamang, huwag kalimutang mag-subscribe. Malaking tulong sa mga content creator na kagaya ko, at tulong na rin sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, ingat ang lahat at paalam.